Welcome to the podcast on everything related to kidney health. Ako po si Doc Riza, ang inyong resident kidney doctor from NKTI, and ito ang very first episode ng Kidney Vibes PH. Usapang bato, usapang buhay. Alam niyo ba na tumataas taon-taon ang bilang ng mga Pilipino nagkakaroon ng kidney failure? Base sa data ng Department of Health Renal Registry, mula sa around 57,000 cases noong 2023, umabot na ito sa mahigit 83,000 noong 2025. At ang mas nakakagulat, dalawa sa pinaka-common na sakit sa Pilipinas, high blood pressure at diabetes, ang nangungunang dahilan nito. Sa katunayan, mahigit 60% ng kidney failure cases sa bansa ay may kinalaman sa dalawang kondisyon ito. Kaya, hindi na rin nakakapagtaka na marami sa inyo ang interesado sa topic na ito. Nag-post po kami ng question survey from February 20 hanggang March 3 at marami sa inyo ang nagpadala ng inyong questions tungkol sa hypertension, diabetes at kidney disease. Maraming salamat po sa inyong participation. And since we are celebrating World Kidney Day today, March 12, magandang pagkakataon ito para pag-usapan kung paano ba natin mapapangalagaan ang ating kidneys at bakit nga ba madalas magkaugnay ang high blood pressure, diabetes at kidney disease. At syempre, hindi ko ito'y gagawin mag-isa. Makakasama natin ang mga experts mula sa National Kidney and Transplant Institute. Kasama natin si Dr. Amor Patrice Socorro Espinosa Estabillo mula sa Adult Nephrology Division, si Dr. Lisa Angelica Evangelista Kun mula sa Internal Medicine para sa usapang diabetes, at si Dr. Gemily Hernandez Albano para naman sa hypertension at cardiovascular health. Hi mga doktora, salamat sa pag-join sa atin today. Hello. Siguro magsimula tayo sa isang basic question na parati namin naririnig sa clinic. Ano po ba ang senyales or signs and symptoms na may kidney disease na po ang isang patient? Doc Patch, maybe you can start us off. Ano kaya yung dapat bantayan ng isang patient para masabi nilang, may kidney disease na pala ako. Kailangan ko na magpa-check up sa isang nephrologist. Maraming salamat, Doc Lisa, sa tanong, no? So, mahalaga na pag-usapan talaga ang topic na ito dahil marami sa ating mga kababayan na hindi talaga nila alam ano ba yung dapat bantayan sa mga ganitong sakit, no? So, may mga senyales din po tayo. So, ito yung mga pagbula sa ihi, no? So, pag may pagbula sa ihi, baka may protina na pala ang isang pasyente. So, ang protina po kasi ay isang senyales po na may kidney disease na ang isang pasyente. Pangalawa, kung may dugo ang ihi, kung umunti ang ihi, may iba rin naman pong mga individual na minamanas ang mukha, minamanas ang mga paa, no? Nagkakaroon ng mga panghihina na hindi nila ma-explain. And yung iba po nangangate. So, yung mga yun po, yung mga advanced stages na ng kidney disease, no? So, yun po. So, magandang points yan, no, Doc Patch? Yun pala yung mga dapat na bantayan ng mga nakikinig sa atin or nanonood sa atin ng mga signs and symptoms para masabi na, may kidney disease na ako. Yes. Pero follow-up question lang, Doc Patch, maaari po bang may mga tao dyan na may sakit din pala sa kidneys pero wala silang nararamdaman? Ayun, napakagandang tanong, Doc Risa, no? Kasi marami po sa atin na talagang sa early stages, walang nararamdaman ang mga pasyente kung hindi ito ay sa advanced stage na. Bakit? Dahil ang kidneys natin ay may isang malaking renal reserve. Ang ibig sabihin nito, meron tayong filtering units ng kidney na tinatawag nating nephrons. So, kung ang filtering units ng kidney ay nainsulto, no? Ito ay nagko-compensate. Ibig sabihin, tinatry niya na hindi agad masira. Pero kung paulit-ulit po ang injury ng isang tao, no? So yung mga filtering units na ito or nephron, hindi na sila makakapag-compensate. So doon na nagkakaroon ng mga matitinding simptomas ang mga pasyente. At ito ay usually nasa late stage or advanced stage na. Kaya pala, Doc Patch, no, marami dyan nagugulat. Late na nila nalalaman na may kidney disease pala sila. Yes. Kasi initially, silent talaga ang chronic kidney disease. Yes. Opo. Okay, so now related to that, pag-usapan naman natin kung sino yung mga mas mataas yung risk na magkaroon ng CKD. Sino-sino po sila?
Okay, so may mga tao na dapat talaga nating bantayan dahil mas mataas ang risk factors nila compared sa mga wala nito. So yung mga may family history ng diabetes, may hypertension, no? O yung mga tao na talagang may hypertension at diabetes na, sila talaga yung kailangan bantayan. Bakit? Dahil ito yung dalawang pinaka common na sanhi ng chronic kidney disease sa ating bansa at maging sa ibang maging globally, no? Ano pa, so yung mga pasyente na obese or overweight, no? Yung mga pasyente na umiinom ng mga pain relievers, advanced age or yung mga matatandang edad na tao, yung mga pasyente na may kidney disease na, may mga heart disease. So, yun yung mga may risk factor. At saka idagdag ko lang yung mga tao na merong bato sa bato na tinatawag, no? So, sila yung may matataas na risk factor compared sa mga wala nito. Okay. Thank you, Doc Patch. So, narinig nyo yun, no, mga guys, na yung mga taong may hypertension, may diabetes, yung mga obese or medyo malaki yung timbang, may mga edad, sila po yung may mas risk factors na magkaroon ng kidney disease. So, Doc Lisa, Doc Jem, baka you can add, no, may kinalaman po kaya din yung mga lifestyle ng mga patients or yung family history sa pagkaroon ng kidney disease? Tama po yun, no? So, napakahalaga na titignan natin yung mga kamag-anak natin. Ano ba yung mga madalas nilang sakit, no? Kung maraming may high blood or diabetes, dapat mas maging maingat at maging mas magpa-check tayo kaagad, no? Isa din na kailangan tignan yung mga may bisyo, no? Yung mga umiinom ng alak, no? Tapos yung mga laging naninigarilyo or nagve-vape, no? So, mga risk factors din po yan para magkaroon ng kidney disease. At syempre, pag nagkakaedad na talaga, may age-related na kidney, ano na talaga tayo, no? Deterioration. So, syempre, kung may risk factors ka pang iba, mas magkakaroon ng progression. Yun nga. Tama-tama po si Doc Lisa. Doc Jem, sa experience nyo, ano kayong reason bakit tumataas talaga yung cases ng CKD sa Pilipinas? Yes, Riza. Talagang problema yung pagtaas ng kidney disease sa mga Filipinos. So actually, it's already roughly 7 million. So that's practically 35% of adults. So it is one of the top 10 causes of death sa ating bansa. And ang common na reason, kagaya ng nabanggit sa atin ni Doc Patch and Doc Lisa, is hypertension pa rin and diabetes. So why do Filipinos have these diseases? It is driven by ang ating lifestyle, no? Yung pagkain natin ng maalat, yung mataas yung sugar content, processed food, processed meat, and yung pagbabago ng ating lifestyle. Kasi we have become career-driven, so we're very busy. So we forgot to hydrate ourselves, yung stress ng ating mga career or work, and lack of sleep. So all those things are contributing bakit ang taas ng population of Filipinos who have kidney disease. And in fact, if hindi natin ito i-address, it can become yung chronic kidney disease as a fifth most common cause by 2040, according yan sa Center for Disease of Prevention and Control. So, thank you, Doc Jem. So, ang dami na pong nabanggit ni Doc Jem na mga reasons bakit po nakakaroon ng CKD yung isang patient. So, kapag marami nagtatanong ng mga patient sa clinic, Doc, bakit po ako nagkakaroon ng CKD? So, lahat po naman nabanggit ng ating mga doktoras, yun po yung mga risk factors. So, ang dami na po natin nabanggit, isa-isa, mga pinakamalalaking risk factors for kidney disease. At isa sa mga nabanggit doon ay yung diabetes mellitus. So, Doc Lisa, siguro dito na po natin pag-usapan yung diabetes. Paano pa naapektuhan ng diabetes ang kidneys? At bakit nga ba sinasabi na ang diabetes ay isa sa tinatawag na silent duo ng kidney diseases? Tama po yun, no? Actually, ang diabetes napakatalamak na po sa atin ngayon, lalo na nung nagsimula nung pandemya na lahat ng tao nasa bahay, naging sedentary, no? Kulang sa exercise, and syempre yung pagkain na nutritious, nagiging mas mahal, no? So, ang diabetes nakakaapekto sa ugat yan sa ating kidneys, kaya pwedeng magkaroon ng kidney failure from diabetes. So, napaka-importante na controlled ang ating blood glucose levels, no? Napaka-importante na nagmo-monitor, lalo na kung ikaw ay may alam mo ng diabetes
may diabetes ka na talaga, no? And silent duo siya kasi actually, karamihan ng mga pasyente may diabetes, hindi din nila alam na meron na talaga silang diabetes, no? Yung iba, akala nila nauuhaw lang sila palagi or lagi lang silang gutom, no? Ihi ng ihi. Pero yung pala, sintomas na pala yun ng diabetes, no? Na nagsisimula na years or months before na pumupunta sila sa doktor. So, napaka-importante po na magpa-check up po kayo, lalo na kung nagdududa na po kayo, no? Or kung may risk factors kayo, gaya ng mga nabanggit nila, no? Sa diabetes specifically, kung may PCOS or overweight po kayo or obese, or may family history po kayo ng diabetes or may history kayo ng diabetes during pregnancy. So, yun po yung mga dapat titignan na po kaagad. So, sobrang ganda ng explanation ni Doc Lisa. Ibig sabihin, kapag hindi na-control yung blood sugar natin, pwede talagang maapektuhan yung kidneys natin over time. Doc, ano naman po yung mga paraan para maiwasan ang kidney damage kung may diabetes na yung isang tao? So, importante po yung ating pag-check ng ating blood glucose level sa bahay. So, meron po tayong mga finger checks, no? Yung mga strips. Pagka nag-check po tayo sa sugar sa before kumain, 80 to 130 po ang ating ita-target. So, napaka-importante po na maging conscious po tayo sa ating pag-check, lalo na kung kayo ay may iniinom na pong mga gamot, no? Kasi kung hindi po kayo controlled, napaka-importante pong mag-follow up po kayo sa doktor upang ma-adjust po ang inyong mga gamot. Kasi ang mataas na sugar, pwede pong mag-cause yan ng kidney damage, hindi lang po sa kidneys, pati sa mata, pwede rin po mag-cause ng problema sa puso, magbara ng mga ugat sa paa, at mag-cause ng amputation. So, systemic po ang effect ng diabetes. So, napaka-importante po na you have yourself checked, and every 3 months or 6 months, depende po sa inyong doktor, kailangan magpa-blood tests po tayo katulad ng HbA1c and FBS na dun po tinitingnan po ng ating doktor kung ano po ang inyong control. Ayun. So, i-remind ko lang po yung lahat, no? Yung mga sinabi ni Doc Lisa, mag-check po ng sugar sa bahay. Tapos, wag din kalimutan magpa-check din sa doktor. Okay. Baka naman si Doc Patch may i-add, no? From the nephrology perspective. Ano po yung gusto nating malaman about diabetes and yung relation niya sa kidney disease? Okay, so napakaganda nung sinabi ni Doc Lisa, no? So, dagdagan ko lang. So, sa mga pasyenteng may diabetes, usually, tinitingnan talaga namin, mga nephrologist, na kung meron ba siyang protina, no, sa ihe. No? So, early detection ng protina sa ihe. And of course, during visit, gumagawa din kami ng mga lab tests like the creatinine para ma-check po dahil ito yung pinaka-importante na magamot natin sa kanila dahil kapag nagamot po natin yung mga protina sa ihe, no, magkakaroon tayo ng pag-delay ng progression ng kidney disease. Okay. So, yung na-emphasize lang ni Doc Patch sa nephrology point of view sa mga kidney doctors, hindi lang enough yung blood sugar. Check din natin yung urinalysis, kahit lang routine urinalysis lang, para ma-check lang natin kung may protina na po sa ihi. Kasi early markers po ito ng kidney damage secondary to diabetes. So, napag-usapan na natin yung tungkol sa diabetes, pero sabi nga nila, silent duo, dalawa. So, hindi lang diabetes yung primary cause of kidney failure, pwede din po hypertension. So, Doc Jem, paano naman po naapektuhan ng high blood pressure ang kidneys? So, Riza, kailangan alam natin muna kung ano yung function ng kidneys. So, nabanggit ito sa atin ni Dr. Patch kanina na yung kidneys natin, primarily, ang job niya is to regulate fluid and electrolyte balance sa ating body. And second, it filters out the waste in our body. So, paano maaapektuhan ng high blood pressure yung kidneys? Over time, if your blood pressure is uncontrolled first, it will damage yung mga blood vessels ng ating kidney, like your arteries and veins. So, anong ginagawa niya? Pinapahina niya, pinapatigas niya, pinapasikip niya, so that yung mga nutrients like the oxygen na kailangan ng kidney, hindi niya matatanggap. So, masisira yung kidney and hindi niya na magagawa yung work niya to maintain balance of fluid and electrolytes. Second, it will affect the filtering capacity ng kidney. Second, ang healthy kidney is responding to a hormone called aldosterone. So, nagme-maintain ang blood pressure because of that hormone. Ngayon, pag over time nga nasira yung kidney, it no longer responds to this hormone, kaya lalong mas mahirap i-control ang blood pressure. So,
it becomes a vicious cycle na kapag nasira yung kidney, lalong tumataas yung blood pressure. Salamat po, Doc Jem, no? So, na-explain po talaga ng mabuti ni Doc Jem yung relation ng blood pressure sa kidneys tsaka yung kidneys to blood pressure as well. So, Doc, ano naman po yung dapat tandaan ng mga pasyente natin para sa hypertension? Ano po yung dapat nilang gawin para maalagaan na makontrol nila yung blood pressure nila? Yes, Riza. As mentioned kanina ni Dr. Patch na yung pagkasira ng kidney, it takes time. So, meron tayong window para ma-delay ang progression ng pagkasira or pagpalya ng ating bato. Pero we have to remember na sinabi nga natin na hypertension is part of your silent duo. So, silent killer. Meaning, you will most of the time experience no symptoms or wala po tayong nararamdaman. So, paano natin ngayon mapapangalagaan ng kidney kung tayo ay may hypertension? First, kailangan nating magpa-consult sa isang doctor kasi ang ating blood pressure on top of our lifestyle modification can only be controlled by medication. So, hindi maganda yung mag-self-medicate tayo kung ano yung gamot ng ating neighbor, yun din ang iinumin. So, very important to consult a doctor so that you can be given an appropriate and tailored antihypertensive. At the same time, mai-explain ng doctor kung ano yung benefit at risk ng gamot na ito so that naiintindihan ng patient kung para saan at alam niya kung anong complication. So kung may naramdaman siya, pwede siyang bumalik sa doctor for it to be adjusted. Second, kailangan alam natin ang category of our blood pressure. So the doctor can tell us if what level we are in. So ang normal blood pressure is considered less than 120/80. Stage pre-hypertensive is 120 to 139. Stage 1 is 140 and above. Stage 2, 140 and above. And pag umabot po tayo ng 180 na systolic blood pressure, considered as emergency na yon, lalo na kung may sintomas na po. So important na pag nagpapakonsult tayo, alam natin yung level of BP, malalaman din natin kung ano dapat ang control natin. And finally, important, kagaya ng blood sugar na minomonitor sa bahay, we also monitor blood pressure at home. Dapat alam po natin kung ano ang control ng BP natin based on the age at based nga din po sa, as mentioned, na category ng blood pressure. So those are the things that can help us protect our kidneys when we have hypertension. Thank you very much, Doc Jem. No? Sobrang daming magagandang points na sinabi ni Doc Jem. So, ang important lang talaga, driven talaga with doctor's consults yung ating blood pressure monitoring and control. So, Doc Patch, Doc Lisa, baka may gusto kayong idagdag. For sure, marami kayong nakikitang matataas yung blood pressure sa clinics. So actually nasabi na halos lahat ni doktora no na yung kidneys naapektuhan siya ng mataas na blood pressure, so nasisira yung ating mga vessels. So pag nasira ang ating mga vessels tapos meron ka pang diabetes tapos yung BP mo hindi pa control, talagang mas mapapabilis ang pagpunta natin sa tinatawag na end stage or advanced stage ng kidney disease. So, napaka-importante ng sinabi ni doktora na kailangan magpakonsulta talaga sa doktor kasi kailangan guided kung ano yung iinumin natin. No? And at the same time, ayaw din natin sa kidney yung sobrang baba din ng blood pressure kasi mawawala po yung tinatawag naming perfusion ng dugo. So, pag ganon, pwede rin kasi siyang madamage. So, ang pinaka-importante talaga is to consult your doctor kung hindi alam. Hindi pwedeng kapitbahay lang, no? Nakikigaya lang ng mga gamot. So, na-appreciate naman po namin na nag-check kayo sa mga iba nyo mga friends, na mga tips about blood pressure. Pero dapat nyo maalala na personalized po talaga ang management ng blood pressure. Okay. So, meron pa tayong isang interesting na tanong na dumating sa survey. Meron pong nagtanong tungkol sa chronic inflammation at kung paano ito nakaka-contribute sa paglala ng kidney disease. Doc Patch, baka kaya nyo mag-expound more or gawing
ma-explain in simpler terms to our listeners, ano kayang Okay. kinalaman ng chronic inflammation to kidney Okay. disease? So, sa simpleng paliwanag, no, kapag ang kidneys kasi natin ay paulit-ulit na nai-injure or ulit-ulit na nabubugbog, no, meron itong tinatawag na chronic inflammation din. Ibig sabihin, ang kidneys kasi natin, kapag nagkaroon ng injury o pagbubugbog sa katawan, meron itong self-repair. So, may mga pathways po, no, na na-activate, no? So, nagre-repair siya ng sarili. So, over time, pag paulit-ulit po yung pagbugbog sa ating kidneys, yung repair na ito ay nagiging harmful. Napapalitan. Ang kidneys kasi natin, hindi gaya ng ibang organs, gaya ng skin natin, na pag nasugatan, gagaling agad siya. Ang kidney kasi natin, kapag nabugbog, nagkakaroon ito ng peklat o fibrosis. So, pag nagkaroon ng fibrosis o peklat, yung filtering units ng ating kidneys or ng nephrons, nawawala na po ang function nito. So, pag nawala ang function nito at paulit-ulit po siyang nangyayari, talagang nagli-lead din talaga siya, yun nga, to chronic inflammation at nadadamage siya, eventually leading to hemodialysis or mga forms of renal replacement therapy, not just hemodialysis. Ayun. So, maganda yung explanation ni Doc Patch. Kapag ulit-ulit po nagkakaroon ng insults or injury sa ating kidneys, unti-unti na po silang nagkakapantal. At yun yung chronic inflammation that can lead to permanent kidney disease or yung chronic kidney disease nga po. So now, wag na natin pag-usapan yung mga sakit na talaga sa kidney, yung may problema na. Let's move on to something very important. Yung paano natin ma-prevent na mangyari ito in the first place. So since alam na natin na yung hypertension at diabetes ang dalawang pangunahing risk factors, ano ba ang mga practical advice na mabibigay natin sa ating mga listeners or viewers para mapangalagaan nila yung kanilang mga kidneys? Doc Lisa, baka makapag-start po kayo. So, napaka-importante, no, lalo na kung ikaw ay may diabetes, iwasan talaga natin yung mga sugar-sweetened beverages. So, halimbawa, mga soft drinks, no, yung mga milk tea, no, yung mga may frap, as much as possible, iiwasan Nako. natin yung mga sources of simple sugars, halimbawa, mga chocolates, mga donuts, cookies, no, pastries na maraming asukal. Syempre, fast food, iiwasan din natin kasi mataas din sa saturated fat and mga maaalat na pagkain. And lagi nating sinasabi at in-emphasize yung importance ng portion control diet. So, hindi pwedeng unlimited at buffet. So, napakahalaga na alamin natin, no, hanggang saan lang ba dapat ng ating kinakain. Kaya po, importante na aware tayo dun sa Pinggang Pinoy, no, nakalagay po dun yung ating serving sizes ng pagkain. Kasi kung lahat ng kakainin natin ay anything in excess, ay masama po yun para sa ating sugar and kidneys as well. Naku, Doc Lisa, lahat ng mga masasarap na banggit nyo na. Bawal na pala yun. Doc Jem, kayo po, may ma-add po ba kayo? So aside from diet, so very important din yung ating physical activity. So ang healthy for a normal person is 150 minutes or 5 times a week na take 30 minutes na physical activity. And of course, ilimit natin yung mga vices, no? Kasi na mentioned a while ago, the risk factors po yan. So, if we can abstain from alcohol and smoking, very important. And na-mention na rin na enough sleep, no? So, it was recommended na at least 7 hours of sleep per day. Sabi nga, if you have a healthy heart-eating lifestyle, you will have also a healthy kidney. Ayun. Thank you, Doc Jem. Kayo, Doc Patch, baka may mga simpleng habits kang ma-share sa mga listeners natin for kidney health and prevention of kidney disease. So, i-add ko lang, no, aside from the diet, lifestyle, no, so yung mga kababayan natin na mahilig uminom ng mga gamot, no, lalo na yung mga pain reliever na kung hindi naman kailangan, siguro iwasan na lang muna, or kung talagang hindi maiiwasan, magpakonsulta na lang po muna sa mga doktor, lalo na po yung mga populasyon na maraming iniinom na gamot, kasi marami din ngayon yung mga supplements na hindi naman din yung iba aprobado, no. So mag-ingat lang tayo, lalo na kung marami na tayong gamot na iniinom, dahil nagkakaroon ito ng interaction sa ating kidneys, eventually pwede siyang masira.
So magaganda yung mga tips ng ating mga doktoras, no? So sana marami yung mga listeners na makapag-start ng healthier habits after this episode. So now let's move on to another important topic, which is early detection. Para ma-detect ang kidney damage ng mas maaga, may mga common tests po tayo, di ba? Tulad ng creatinine, estimated GFR, at urinalysis. Doc Patch, maybe you can start by explaining ano ba yung mga tests na ito? Okay. So, yun nga, gaya ng nabanggit ni Doc Risa, may mga ilang simpleng test na pwedeng ma-detect na agad ang ating kidney disease. So, ito ay yung simpleng urinalysis lang, no? So, pansin din namin sa mga nagpapatest, lalo na yung mga routine, no, laboratories, mga physical or medical examination. Sa simpleng routine na urinalysis, nakikita namin kung meron ba itong protina, kung meron bang pagdudugo sa kidney, kasi meron po tayong tinatawag na protina na hindi rin nakikita ng ating mga mata, no? So, may mga test pa kami like the UACR or the urine albumin creatinine ratio. So, dito, mini-measure po natin ang protina na yung urinalysis po kasi is just a qualitative, no? Unlike the UACR or the urine albumin creatinine ratio, dito talaga quantitative. Tinitingnan natin gaano ba kadami ang lumalabas na protina sa kidney dahil nga gaya ng sabi ko kanina, kapag ang protina ay napigilan natin, mababawasan natin or madedelay natin ang progression ng kidney disease. So, meron din po tayong tinatawag na creatinine, no? So, ang creatinine, ito ay simpleng test lang din na nakukuha sa dugo. So, ang creatinine, na-estimate po niya yung kidney function, no? So, kami pong mga nephrologists, kung mapapansin nyo, hahanapin namin yung creatinine at ikinocompute po namin ito base sa edad ng pasyente, sa pangangatawan, dahil remember, ang creatinine din po ay pwedeng maapektuhan ng mga ibang bagay. So, na-explain ng mabuti ni Doc Patch yung mga different tests to check for kidney function. So, serum creatinine, estimated GFR or glomerular filtration rate, tsaka yung urinalysis. Doc Lisa, Doc Jem, baka you can add po, no? So, kailan ba natin papagawa yung mga tests na to? Especially kapag high risk yung isang patient, gaano ba kadalas nila papagawa? Usually, kung alam mo ng high risk ka, no, mas maganda magpa-check up ka na kaagad. And as soon as binigyan ka na ng request ng doktor, ipagawa na po agad ito. And usually, kung talagang closer monitoring, at least every 3 months, no, yung ating pag-repeat ng blood test. But even more frequently, lalo na kung rapid yung pagtaas ng creatinine, no, or pagbagsak ng GFR. So, importante na guided ito ng inyong doktor at siya po ang magsasabi sa inyo kung gaano kadalas nyo kailangan mag-follow up. Yeah. So, in terms naman of blood pressure control, so especially yung high risk or nasa stage 2 and that is 140 na systolic BP and higher. So, it should be a monthly follow-up. Or even earlier na 2 weeks kung talagang uncontrolled yung blood pressure. And dun naman sa mga patient na 180 yung systolic blood pressure, that is considered emergency na po. So, hindi na po iaantayin yung outpatient, immediately na po yan ang follow-up. So, hopefully clear na po sa lahat ng mga listeners natin yung mga different tests at saka yung blood pressure levels na kailangan bantayan. Now, let's move on to one of the biggest fears ng mga pasyente kapag sinasabing kidney disease. Agad kasi naiisip, dialysis agad. Doc Patch, baka pwede niyo po mapagliwan na ma-explain ano ba tong dialysis? Okay, so mahalaga talagang linawin natin ito, no? Dahil marami pong pasyente tayo na pag nakita mataas ang creatinine, natatakot na sila agad, tas hindi na po sila bumabalik, no? So, hindi po lahat ng mataas agad na creatinine ay kailangan ng dialysis agad-agad, no? So, ito po ay ine-evaluate namin, ini-stage po namin, tinitingnan po namin kung meron po kaming tinatawag na mga criteria kung kailan po talaga magdadialysis ang tao. No, hindi naman ito mataas lang ang CREA, dialysis na agad. So, huwag kayong matatakot, no? Dahil ang screening or ang pag-check up ay para ma-delay, no? Mapabagal ang pagpunta natin sa advanced or end-stage renal disease. So, maganda po yung explanation ni Doc Patch. Briefly na siguro, Doc Patch, baka pala niyo pong i-explain din, no? Ano ba yung difference at kailan ba nagagawa yung dialysis tsaka yung transplant?
Okay. So, meron tayong tinatawag na renal replacement therapy. So, yung renal replacement therapy, from the term itself, replacement, pinapalitan natin yung sirang function ng ating kidney, no? So, ito ay parang bridge, no? Kung nasira na ang ating kidneys. So, sa renal replacement therapy, meron tayong tinatawag na dialysis at kidney transplantation. So, sa dialysis, meron tayong tinatawag na hemodialysis na kung saan dumadaan sa dugo, no? So, yung mga nakikita nyo po ng mga dialysis center, no? Dun po, hemodialysis po yun. Meron naman din po tayong tinatawag na peritoneal dialysis na kung saan ang dialysis ay dumadaan naman po sa tiyan, no? So, yun po, pag nasabi pong renal replacement therapy, meron po tayong tatlong forms, renal hemodialysis, peritoneal dialysis, and kidney transplantation. So, yung hemodialysis, usually yun yung nakikita natin na madami po. Pero of course, we want to promote peritoneal dialysis po sa ating mga pasyente and of course, kidney transplantation. No? So, na-explain po ng mabuti ni Doc Patch yung tatlong different kinds of renal replacement therapy. Okay. So, before we end, may tanong din yung mga ilang listeners natin. Ano-ano ba ang programs at services ng NKTI para sa mga pasyenteng may kidney disease? Baka si Doc Lisa first. Meron po kaming charities clinic, no, na pwede po kayong magpa-schedule at ito po ay libre, no. Depende po sa inyong complaint, no. Ia-assign po kayo kung whether sa nephrology service, sa internal medicine, or kung merong mga kailangan ng urology consults, no? At meron din pong pang-adult at may pang-pediatric population. So, kayo po ay maaari pong kumontak sa aming outpatient department para po kayo ay makapagpa-schedule at makapagpatingin sa ating mga doktor. So, sa NKTI po, meron na po tayong mga doctors sa diabetes, doctors sa hypertension, doctors ng kidney stones or yung mga urologists, tsaka po yung mga nephrologists, mga kidney doctors. Doc Jeff? Yes, NKTI is fully equipped with diagnostic tests para sa evaluation ng puso. So we have our own heart station na capable of doing, especially if we're looking at the blood pressure, yung ambulatory BP monitoring, ECG, 2D echo para makita natin ang status ng heart. And of course, NKTI is also equipped with a good and advanced pathology section para sa ating mga blood tests. So, Doc Patch? Okay. So, gaya nga ng sabi ni na Doc, ang National Kidney and Transplant Institute ay isang specialized center na kung saan tinutulungan natin ang mga pasyente para ma-diagnose, ma-prevent, and ma-treat ang mga kidney diseases nila. Gaya nga ng sabi ni Doc Risa, meron tayong mga outpatient clinics para po ma-evaluate natin, lalo na kung may hypertension, may diabetes, no, may mga risk factors na nabanggit namin kanina. Gaya din po ng sabi ni Dr. Albano, meron po tayong mga laboratory services na para po pwede din nating gamitin para po sa pag-diagnose din ng ating mga kidney disease. And of course, yung ating dialysis and of course, yung kidney transplantation na ating tuloy-tuloy na pinopromote po. So, thank you very much, doctors, for being with us today. So, before we wrap up, maybe we can ask each of our doctors for a short message for our listeners. Ano yung isang bagay na gusto nyong tandaan ng mga Pilipino tungkol sa kidney health? So, napakahalaga, no, na i-control at iwasan, no, na magkaroon ng komplikasyon from diabetes. So, importante po yung apat dapat, no, tamang pagkain, diet, which is the diet, exercise, follow-up, and pag-inom ng tamang gamot. So, hindi po pwedeng kulang po yun. So, dapat yung apat na yun kumpleto para maiwasan po na magkaroon ng komplikasyon sa kidney, especially related to diabetes. Doc Jem. Yes. Sa ating mga viewers, I just want to leave the message, yung interconnection ng heart and kidneys. So yung heart, it pumps blood to the kidneys, and yung kidneys naman helps in regulating blood pressure and fluid. So if we keep our hearts healthy, we also keep our kidneys healthy. Yeah, thank you. And lastly, Doc Patch. Okay, so sa akin, siguro wag po kayong matakot kung meron kayong mataas na creatinine. So it is very important to emphasize yung early detection, early screening para po ma-prevent natin na mapunta sa dialysis.
So, thank you, Doc Patch. So, ang dami natin na pag-usapan today at sana may mga natutunan tayo tungkol sa kidney health. Ang pinakamahalagang takeaway natin today, prevention is better than cure. Kaya habang maaga, alagaan na natin ang ating mga kidneys sa pamamagitan ng healthy lifestyle at regular check-ups. Sa next episode, magpo-post ulit kami ng question survey sa NKTI Facebook page, this time tungkol naman sa kidney donation and transplantation. So mga pasyente dyan na may mga tanong, please mag-post na po kayo at this is your opportunity to ask your questions. So ilagay lang yung questions nyo sa comment section at baka mapili namin ito sa susunod na discussion. Maraming salamat po sa pagkikinig. Ito ang Kidney Vibes PH ng National Kidney and Transplant Institute at Philippine Information Agency. Usapang bato, usapang buhay. See you sa next episode!